Palakpakan muna natin ating mahal na Panginoon kung kaya nga mga minamahal at tayo po dadako na sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat importante sa buhay ng Kristiyano ang tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga dito mga minamahal, minsan pa nating mapakinggan ang bagay na salita ng Diyos kung kailan natin maituturing na tayo ay tunay na ligtas na. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal sa atin, mga minamahal, nakagawian na natin yung hindi natin makakalimutan, yung palagi nating naipapatotoo na tayo ay nung naligtas, nung ganitong taon, ganitong buwan, at tayo bumibilang na ng mahabang panahon. Amen? Amen. Alam nyo mga minamahal, yung kaligtasang ating pong sinasabi, yan po ay mayroon pong hangganan. Amen? At tignan natin kung saan tayo tunay na iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sinabi nga ng Bible, ang sinumang sumampalataya at nabautismuhan, sabi ng Bible, no, ay siyang, anong sabi? Ay siyang maliligtas. Amen? Amen. Iba yung ligtas at iba yung maliligtas pa lang. Amen. Tignan natin ang talata 6 o 16. 16 din ng aklat ng Marcos. Kaya dito mga minamahal, bibigyan natin ng aral. Hindi lang? Marcos 16:16. Marcos Kapitulo 16, versikulo 16. Ito po ang nakasaad. Ang sumasampalataya at babautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen. Kita niyo mga minamahal, no? Kasi dinibigyan natin ng diin yung bawat salita, no? Sabi ng Biblia, maliligtas. Pag sinabing maliligtas, meron niyang kondisyon. Amen? Amen. Kasi nga, meron din sinabi Biblia, ang sinumang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Pag sinabing maliligtas, hindi pa totally. Amen? Kasi mayroong mga Kristiyano na mabautismuhan na, sumampalataya na, pagkatapos aatras sa mga bagay na pagsubok, yung kaligtasang ipapangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi yun itutuloy kung hindi ka magpapatuloy sa paglilingkod. Amen? Hindi naman tayo katulad ng ibang mananampalataya na pag sumampalataya ka na sa Diyos, ligtas ka na. Hindi po ganon. Amen? Hindi po ganon yung aral ng banal na kasulatan. Pero sinabi ng Bible, merong kondisyon, aklat ng unang Korinto 15, versikulo 2, na sinabi dyan, sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Ligtas kayo kung ano pa? Matyaga ninyong. Basahin natin. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 2, ito po ang nakasaad. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan.
Kaya kita nyo, no, mga minamahal. Kasi hindi tayong nagbabaka sakali, no? Yung ating kaligtasan, hindi natin binabaka sakali yan. Amen? Tinitiyak natin kung kaya sa bawat salita, mga minamahal, binibigyan natin ng diin. Amen? Ang sabi dito, mga minamahal, babasahin ko uli. Sabi ng aklat ng Korinto, mga minamahal, 15, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Kung matiyagan ninyong iingatan, ang salitang ipinangaral ko sa inyo maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Amen? Kung sasampalataya ka sa Diyos, wala namang kabuluhan. Maliligtas ka ba nun? Amen? Lahat mo na'y magsabi ng amen. Kasi nga, mga minamahal tayo, mga minamahal, hindi tayo nagbabaka sakali. Tinitiyak natin, di naman tayo katulad ng iba, mga minamahal, na mabanggit ko na yung mga ibang pananampalataya, na gano'n ang pananampalataya, tulad ng mga Baptist. Amen? Kung sila, mga minamahal, nanonood sa atin, mga minamahal, mabibigyan natin sila ng aral kasi alam nyo, nakakaawa naman yung mga kababayan natin na gusto nang lumapit sa Diyos, agad-tapos doon pa mapupunta sa pananampalatayang walang kabuluhan. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kaya nga sa atin, mga minamahal, binibigyan natin ng diin. Kung kaya nga sinabi dito sa aklat ng unang Korinto, 10:12, kaya nga sabi, kung ang sino mang tao ay nag-aakala na siya'y nakatayo, mag-iingat, baka mabuwal. Amen? Pakinggan natin. Anong ibig sabihin ni Apostol Pablo? Yan lang? Dito po sa aklat ng unang taga-Korinto, Kapitulo 10, versikulo 12. Kayatang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Amen. At magsabi ng amen. Kaya kailangan natin yung ingat, po. At magsabi ng amen. Kailangan na pag tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, iingat tayo. Amen? Anong iingatan natin? Yung makagawa tayo ng hindi tama sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inaakala natin matatag tayo. Mataas na ang posisyon mo. Amen. Kumpiyansa ka na sa sarili mo. Kailangan mag-ingat ka. Baka sabi nga ni Pablo baka mabuwal ka. Anong ibig sabihin mabuwal? Baka mawala ka pa. Amen? Huwag tayong magkumpiyansa, sa ating mga sarili. Kasi nagbabasa tayo ng matitibay na aral, Di naman tayo nagbabaka sakali. Amen? Kaya katulad ni Apostol Pablo, mga minamahal, inihahalin tulad na yung kanyang sarili. Na kahit siya apostol na, o mangangaral na, nakita niya yung matinding kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, may sinabi siya. Pakinggan natin ang aklat ng Pilipos. Pilipos 3:12 hanggang 14. Hindi lang? Sa aklat ng Pilipos, Kabanatang 3, talatang 12 hanggang 14. 12 hanggang 14. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nilimot ang mga bagay na nasa likuran at tinungo ang mga bagay na nasa hinaharap.
Nagtutumulin ako sa hangganan sa gatimpala na dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Sana mga minamahal, nakikita nyo sa ating pong sa ating pong monitor yung ganyang talata. Kasi alam nyo mga minamahal, na kahit si Apostol Pablo, mga minamahal, mabibigay natin yung halimbawa na sinabi niya na hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Amen? Meron siyang sinabing baka sakali. Amen? Na kahit si apostol na, sabi niya, hindi ko pa inaaring ako ay ganap na o kaya nalubos na o kaya masabi na naligtas na. Sabi niya, ako nagpapatuloy. Amen? Amen? Nagpapatuloy ako baka sakali na maabot ko yung ipinapaabot sa akin ng Panginoong Jesus. Ano yung pinapaabot? Yung kaligtasang kanyang hinahangad. Amen? Amen? Basta magpatuloy lang siya. Di niya iniisip na naganap na siya. Amen? Amen. Kasi nga, niisip niya, habang siya'y buhay, malakas, baka dumating yung matinding dagok sa buhay niya na hindi niya kaya, baka umatras siya. Pero sa habag ng Diyos sa kanya, naging matatag siya. Amen? 12, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako hanggang sa hangganan, sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen? Ibig sabihin, yung mga bagay na nasa Kanya, nilimot niya na yon. Yung mga dating bagay, nilimot niya na. Amen? Amen? Amen. Ang ginagawa niya, nagpapatuloy siya. Nagtutumulin siya, ibig sabihin, yun talagang kumbaga, naglilingkod siyang mainam. At magsabi ng Amen. Amen. Kasi nga mga minamahal, alam naman niya na hindi natin alam yung ating bukas, ano? Kaya siya, nag-iisip siya ng tama. Alakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Saan ba tayo iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon? Yun ang ating pong bagay na papansinin, ano? Pakinggan natin ang aklat ng Kolosas 1:13. Basahin natin. Ito po sa aklat ng mga taga-Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 13. Ito po ang nasusulat, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Amen. Doon tayo iniligtas ng Diyos. Pero isipin nyo mga minamahal, napakalaking bagay ang ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Nasabi niya, ulitin ko, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng kanyang anak. Amen? Ng kanyang pag-ibig.
Sipin mo mga minamahal, dati pala, nung wala pa tayo sa mahal na Panginoon, nasa kamay tayo ni Satanas. Amen? Alipin tayo ni Satanas. Alipin tayo ng kadiliman. Na kahit na ayaw natin, dahil si Satanas ang naghahawak sa'yo, nag-uudyok sa'yo, hindi mo makakayanan yung sarili mo. Amen? Nakatulad yung mga kapatid natin na talagang manginginom, yung talagang lasinggero. Alam nilang pag napasubo sila sa inuman, alam nilang hindi sila makakauwi ng diretso sa kanilang tahanan. Amen? Amen. Na maaari doon na lang siya sa kanal makakatulog. Alam na yon. Pero dahil alipin ka ni Satanas, lahat ng kagustuhan ni Satanas magagawa mo. Dahil nasa kamay ka nga ni Satanas. Pero dahil sa walang sawang pananalangin ng taong nilangisa ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating mahal na mga magulang sa Panginoon, ating mahal na pastor, amen? Lumapit tayo sa Diyos at inagaw tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kamay ni Satanas. Sa pilitan tayong inagaw ng Panginoon sa kamay ng kadiliman at inilipat tayo sa kamay ng ating Panginoon, sa kamay ng ating dakilang Diyos. Na dati-dati, tambak ang ating mga karamdaman. Pero mula nung tayo inilipat ng ating Panginoon, iniligtas tayo sa kapahamakan, nilipat tayo sa kanyang pag-ibig, isa-isang tinanggal ng ating Panginoon ang lahat ng mga karamdamang inilagay ni Satanas sa ating katawan. Amen? Ganong katindi, ganong kakapangyarihan ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen? Doon tayo iniligtas ng ating Panginoon sa kamay ni Satanas, sa matinding karamdaman na nagpapahirap sa atin. Dati-dati wala ka ng pag-asa, pero ngayon punong-puno ka na ng pag-asa. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sa mga bagay na pananampalataya na sinabi ni Apostol Pablo para mapagpatuloy niya ang kanyang paglilingkod sa Diyos, sinusupil niya ang kanyang sarili. Amen? Hindi niya ginagawa ang kanyang sariling kagustuhan. Kaya nilang basahin natin ang aklat ng unang Korinto 9:24 hanggang 27. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 9, versikulo 24 hanggang 27. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsitamo kayo. At ang bawat tao ay nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo niyaong walang pagkasira.
Ako nga'y tumatakbo ng ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran ng ganito rin ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil baka sakaling sa anumang paraan pagkaparangal ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, no? Na kahit si Apostol Pablo, sabi niya kahit na siya mangangaral, sinusupil niya yung sa kanyang sarili. Amen. Amen? Baka sa hindi niya supilin, sabi niya, matakwil din ako ng ating Panginoon. Kaya naniniguro siya. Hindi siya nagbabaka sakali katulad ng ibang mananampalataya. Amen? Hindi siya nagbabaka sakali. Nasasabihin, basta sumampalataya ka lang, sa Panginoon ligtas ka na. Hindi po. Amen? Kailangan gagawa ka ng mabuti. Amen? Palakpakan muna natin ating mahal na Panginoon. Ulitin ko yung halimbawa niya, no? Dito na ako sa 25 babasa. At ang bawat tao ay nakikipaglaban sa mga palaruan, ay nagpipigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Amen? Ano daw halimbawa? Halimbawa, pag nalabang ka sa paligsahan, hindi ka gagawa ng mga bagay na panghihinaan ng katawan mo. At magsabi ng praise the Lord. Hindi ka iinom ng alak. Hindi ka magtitake ng kung ano-anong mga panghihina. Hindi ka magpupuyat. Kasi pag oras ng takbuhan, baka madali ka nang mapagod. Amen? Amen? Amen. Hindi ka mananalo. Sabi ng Bible, ginagawa nila yung sakripisyong ganon para magtamo sila ng putong na may pagkasira naman. Pero tayo, mga minamahal, doon sa walang pagkasira. Sabi na po sa Pablo, hindi ako sumusuntok na parang sumusuntok sa hangin. Amen. 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 Sa 29 o 27, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Amen? Marami kasing mga mangangaral na hindi nag-iingat, tiwala sa sarili. Amen? O nasa na sila? Kaya nga mga minamahal, hindi tayo dapat magkumpiyansa. Amen? Amen. Huwag tayong magkumpiyansa. Ang sikapin natin, yung maglingkod tayo ng maayos sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo nagbabaka sakali. Amen? Sabihin ng kabataan, mainit naman yung aking mga magulang Sila naman ang dumadalo palagi ako kahit na hindi na muna. Kanya-kanya tayong kaligtasan, mga minamahal. Amen? Amen? Kanya-kanya tayong sakripisyo. Kaya sabi ng mahal na pastor, ipagtrabaho ninyo ang inyong mga sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Kaya nga mga minamahal, isang bagay na dapat nating bigyan ng pansin sapagkat hindi basta lang
yung tinatawag na kaligtasan, buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kaya nga dito, paano at kailan sinabi ni Pablo na siya ay tapos na o kaya ganap na? Amen? Pakinggan natin. Ikalawang Timoteo 4:6. Hindi lang. Dito po sa aklat na ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 6. Sapagkat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Amen. Sige pa, hanggang 7, 8. 7. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Dito po sa 8. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw ng yaon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Amen. At magsabi ng praise the Lord. Doon niya inamin na at sinabi niya talagang ligtas na siya. Amen? Tapos na ang kanyang sakripisyo. Naganap niya na ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Ginawa niya ang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap. Sabi sa 6, sapagkat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ibig sabihin, mga minamahal, pag alam niya nang wala na siyang magagawa at alam niyang kukunin na siya ng Diyos. Amen? Sa madaling salita, malapit na siyang mamatay. Sinabi niya sa kanyang sarili, tapos na ako. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Ganong kaganda, ganong bigat ang pananampalataya ni Pablo. Amen? Na hanggang sa kamatayan, naglingkod siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. At wala na siyang magagawa. Sabi niya, tapos ko na ang aking takbo. Amen? Ginanap ko ang aking pananampalataya. Kanon sa atin, ano? Kaya hindi tayo nagbabaka sakali. Buhat ngayon, nakalaan na sa akin. Sabi ni Pablo, no? Ang putong ng buhay. Ibig sabihin, inangkin niya na. Hindi lang sa akin, sabi ng kapatid na Pablo, kundi sa lahat ng mga mananampalataya na naghahangad ng kaligtasan. Sa lahat ng mananampalataya na gumaganap ng pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga sa atin mga minamahal, kailangan natin yung mag-iingat palagi. Amen? Sapagkat sabi nga ng Biblia, hindi natin alam yung ating bukas.
Amen? Hindi katulad ng ating pinakamamahal na Panginoon na sinasabi ng ibang mga mananampalataya, mga sumasaksi ng ating pinakamamahal na Panginoon ay ordinaryong tao lang. Meron bang ordinaryong tao na alam niya ang unahan? Amen. Matanong ko lang sa mga viewers natin, Amen? Nakaiba ng ating pananampalataya. May tao lang ba na alam niya ang kanyang unahan? Pasensya na kayo mga viewers. Kung makarating ito sa inyong pakinig, sa inyong pagkaalam, mga minamahal, hindi siya ordinaryong tao, kundi siya'y Diyos na makapangyarihan. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, anong sabi ng aklat ng Kawikaan 27:1? Na huwag nating ipaghambog ang araw ng bukas. Huwag tayong magsalita ng mataas sa kapwa natin. Na inaakala mong ganap ka na, perpekto ka na. Nakikipagbaka pa tayo. Amen? Ang dapat nating isipin, wala pa tayong nagagawa. Ngayon pa lang tayo nag-uumpisa para hindi ka manghimagod, hindi ka manghinawa sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang, atin mo na basahin Kawikaan 27:1. Sa aklat ng Kawikaan, Kabanatang 27, talatang 1, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tayong mga tao, tayong mga ordinaryong tao, huwag tayong pakasisiguro. Amen? Amen. 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 Huwag kang magkumpiyansa sa sarili mo. Bakit? Di mo alam na meron pa tayong bagay na dadanasin na di pangkaraniwan. Amen? Amen. Pakinggan mo, aklat ng Juan 16:33, na kahit kala mo na simpleng salita lang, pero ito'y napakamalaman kung iyong iisipin. Kasi sinabi, wag mong ipaghambog yung araw ng bukas. Na kung magsasalita ka sa kapwa mo, kala mo, grabe ka ng perpekto, grabe ka ng katatag, grabe ka ng katibay sa Panginoon. Amen? Huwag kang magmalaki sapagkat di mo alam ang araw ng nadarating. Kaya hindi lang. Juan Kapitulo 16, versikulo 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay marami kayong kapighatian, ngunit laksan niyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ayan sabi ng ating mahal na Panginoon. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Amen? Magkaroon tayo ng mapayapang isip sa Diyos. Kailangan maniwala tayo, magtiwala. Anong sabi pa? Sa sanglibutang ito'y merong kayong kapighatian. Lakasan nyo ang inyong loob.
Kailangan buo ang loob natin. Ano? Amen? Kailangan nakahanda ka. Kasi iba yung pagsubok at iba yung kapighatian. Kung pagsubok rin lang ang sasabihin mo, parang magaan lang yon. Amen? Amen. Pero yung kapighatian, mas mabigat-bigat yon. Kaya kailangan, nakahanda tayo. Lahat magsabi ng amen. Kailangan, nagtitiwala ka sa Panginoon. Na kailanman, hindi ka iiwanan. Hindi ka pababayaan. Magtiwala ka. Sabi ng Biblia, lakasan mo ang loob mo. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Kaya nga sa atin mga minamahal, bagay na tayo, wala tayong ibang dapat gawin, kundi magtulungan sa isa't isa. Amen? Magpatatagan tayo sa isa't isa. Huwag na tayong mag-apakan. Huwag na tayong magtalo-talo. Magtulungan tayo sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Amen? Sapagkat di natin alam kung anong mga bagay pang darating na ating dapat harapin pa sa mundong ito. Amen? Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Wala tayong mahabang oras, mga minamahal. Gusto ko pa sanang dagdagan ang talatang aking babasahin, pero alam ko, sapat na ito kung lubos natin bibigyan ng pansin ang ating pananampalataya. Amen? Tayo po'y tumayong lahat, mga minamahal, at narito aking beloved co-preacher, beloved Brother Paul, praise the Lord. Ating pong mga altar call, praise the Lord. Buhay ang Diyos natin. Amen?